May buwelta ho ngayon si Senator Dante Marcoleta. Ito'y kaugnay ng binabanggit ho ni Senator Ping Lacson na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na tila pambabastos daw yung inilabas na minority report na pinangunahan ni Senator Marcoleta at Senator Amy Marcos. At hindi nga nagustuhan ni Senator Lacson yung minority report at sabi niya, ang nasabing report ay hindi lamang paglabag sa tamang proseso ng Senado, kundi isang mali na raw po na pambabastos sa Blue Ribbon Committee dahil sa inuunahan nito ang pinal na committee report. Yan po sabi ni Lacson. At dahil dito ay kini-question din po ni Senator Ping kung ano pa yung mga dapat gawin sa nasabing dokumento. So sa ngayon, ang gagawin daw ho, dito ho sa minority report, mukhang dediretso ho ito sa basurahan. So yun ho. At sabi po ng senador, isa raw pong pambabastos. Kaya nga may mga binabagit doon nila, kung talagang yun ang gusto nila, bastusan, sige, bastusan na raw. Pero alam niyo ho ba, itong si Senator Marcoleta ay may buwelta. Ang sinasabi niya ay ito pong si Senator Ping Lacson ang unang nambastos sa kanya. Kasi ang binabanggit ho ni Senator Marcoleta, nung sa isinasagwa yung Blue Ribbon ng yung Senate Blue Ribbon Committee, di ba, kung niyo pong mapapatandaan yung ating naunang vlog, na kung saan ay meron pong dalawang testigo, di ba, na humarap. At na kung saan ay sila po ay sinasabing titestigo dito po sa yung di umani ugnayan ng Diskaya, yung contractor na si Curly Diskaya, at ito po si dating House Speaker Martin Romualdez. So, yung issue huron ay yung sa number 30, Tamarind Street, South Forbes Park, Makati City. At yun ho, di ba, natandaan nyo, di ba, nagtanong si Senator Marcoleta kasi, di ba, dapat pauwi na yung dalawang babae na nakatakip ng face mask. At, pero humirit po si Senator Marcoleta na kung saan, sabi niya, sige, magtatanong siya. So, pinayagan siya magtanong. Nung tinatanong na ho ni Senator Marcoleta, yung dalawa, di ba, yung sa naunang vlog ho natin, di ba, ang lahat po ng sumagot sa mga tanong ay itong si Senator Lacson. So, di ba, ang sabi ho ni Senator Marcoleta, ano bang klase yun, di ba? Pambabastos. Halimbawa, ikaw, tapos may kausap ka, may tinatanong ka, pero yung isa sumasagot, di ba, parang binabastos mo yung nagtatanong, di ba? So, yun po ang pakiramdam ni Senator Marcoleta. Kaya sabi niya, anong sinasabi niyang pambabastos? Ako yung una niyang binastos dito po sa hearing, diyan po sa Blue Ribbon Committee. Dahil sa tanong siya ng tanong sa dalawang testigo na nakatakip po ang muka, pero anong ginawa ho? Siya ho ang umaako sa mga sagot, sa mga tanong ho ni Senator Marcoleta. Ito, panoorin niyo ho mga kababayan at talagang mukhang tumitindi po yung World War at hidwaan sa pagitan ni Senator Marcoleta at Senator Ping Lacson. Mabibigat po yung mga banat ho, no? At buwelta ni Senator Marcoleta dito po kay Senator Ping Lacson. Panoorin po natin ito hong pahayag mismo ni Senator Marcoleta sa kanyang TV program dyan po sa Net25. Sabi niya, doon sa kanyang opening statement, Opo. nung Monday. Ito sinabi niya, let me emphasize one point. Yan. We always go where the evidence leads us. Aha. We do not target any particular person nor we have the intention to cover up for anybody. Taliwas ito eh. Oo nga. Wherever the evidence leads us. Uy, nagsabi si Trigib. Nagsabi Adrian Bersamin. Ba't di mo sila patawagin? Bakit ganito? Wala raw silang intensyon na panatan ng iba. O to cover up anybody. Ba't parang may kinocover ka rito? Di ba? Nagharap silang dalawa eh. Ayun nga. O pagkatapos, ang pinresent niya, dalawang babae nakatakip ang mukha. Nagtatanong ako, sino sumasagot?
Opo. Sino yung sumasagot? Yung chairman po ng komite, Senator Ping. Hindi ba ikaw, alam ba, ikaw tinatanong ko, si Nelson na sagot. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ko? Well, yun na nga po. Ano yun na nga po? Ano mararamdaman ko? Siyempre, tinatanong kita, ito yung sagot na sagot. Ikaw, ayaw kanyang pasagutin, ito yung sagot na sagot. nakakabastos yun, Sen. Pagkatapos sasabihin, tayo ang may disrespect. Parang baliktad ang nangyayari. Kasimple-simple lang ng tanong ko eh. Sabi ko to sa babae, sino po ba yung may-ari talaga ng bahay na pinag-uusapan natin sa 30 Tamarind Street? Bigla siya nagsalita. Pero hindi ko siya... Oo nga, pabagalang Hindi ko siya sinasansala. Okay. Tanong na naman ako. Opo. Sagot na naman siya. Tanong pa rin ako. Ang haba nga po ng explanation. Sagot na naman siya. Oho. Sabi nga ng isang observer alam mo na pala yung mga sagot niya. Ba't pinresinta mo pa dyan? Para ano yan? Oo. Ang gamit lang pala nung dalawa na para ituro si Diskaya na si Diskaya raw ang nagsabi na umalis na kayo dyan dahil gagamitin na ng bagong may-ari. Opo. Dahil ang bagong may-ari na nasagap yata ng Blue Ribbon Committee Chairman, meron natang chismis ng bagong may-ari, Martin Romualdez. Kaya pala pinaturo si Diskaya para ang maisip na naman tao, wala yung chismis na si Romualdez ang may-ari kung hindi tinuturo si Diskaya. Ayun. Akala ko ba wala tayong kino-cover up dito? Oho. Hindi ba? Tapos, sabi ko, Mr. Chair, baka naman Pwede makita rin yung... sabi ko, parang maganda naman yung mga natin, itong mga testigo. Para man makita natin yung kanilang kagandahan. Pangiti-ngiti pa siya. Hindi kasi na-commit ko sa kanila na kung tetestigo sila naman ay na gano'n din, nakiusap, natakpan ang kanilang mga mukha. Alias na nga lang daw ginamit nila, para di Kaya makilala. na alias ang ginamit para kasi pinagbigyan. Nakalimutan niya, itong isa nasa kaliwa ko, pinatanggal yung kanyang maskara. Si, RD, pakanan. Nagre-request din na... Nagre-request din ito, natakpan ng mukha. Hindi ko naman malaman kung talagang binalot niya talaga yung sarili niya. Ha? So, pinabakbak lahat ang Ngayon, Pinagtulungan nga po kasi disrespect daw sa Senado yun eh. Kaya nga, ngayon, paano ngayong wala kaming kino-cover up? Pero yung dalawang babae naka-cover up ang mukha. Itong isa, tinanggal yung disrespect, sabi nila. Yung dalawang babae, hindi disrespect, nakiusap. Wag na po. Ano ba naman ang masama? Ang pag-uusapan lang naman pala kung sino yung nagsabi sa kanila na umalis na kayo. Ayun nga. Yung ba ay nakakatakot? Nakakulong yung kanilang itinuro eh. Si Carly. Yung asawa nakakulong sa Cebu, itong lalaki nakakulong yata sa Senado hanggang ngayon. Nakakatakot ba yun? Ba't ayaw mo ipakita yung mukha mo? Na ang gusto naman sabihin, pinaalis po kami ni Ginoong Colonel Diskaya. Ba't kinakailangan takpan mo yung mukha mo? With added dramatization. Nung si Gutesa ba, pinresenta ko? Pinagtakip ko ba ng mukha? Ay, hindi ho. Walang ganon. Ha? At saka halimbawa, kung tinanong si Gutesa, kayo sumagot, ano kayang reaksyon niya? Baka, Yung nga lang pinapalta niyo, pinakita niyo yung di ba? Yung scripted daw eh. Scripted. Yung agad ang yung kagad eh. box sa inyo. Meron bang sworn statement si Gutesa nung siya, mag-testify? Meron po, di ba? Yung dalawang babae, sabi niya, meron sworn statement, pero hindi niya kami binigyan. Kasi kung binigyan niya kami, makapagtatanong kami sa kanila. Yung dalawang babae na yun. Tingnan mo yung diferensya ngayon. Oo nga. Pagkatapos, sabi nila, ano ba? Let me emphasize one point, we always go where the evidence leads us. Yes, sabi po yun. Lahat ng mga testigo, tinuturo si Martin Romualdez. Si Gutesa, tinuro siya. Sila Diskaya sa magitan ng mga ilang congressmen na kanilang in-identify, tinuturo din si Saltico at si Martin Romualdez. Di ba? Maski sila, ang dami. Bakit hindi niya puwersahin si Romualdez na tumestigo sa Blue Ribbon? Ang gusto ko mangyari sa susunod na paghihiring, para tingin niya si Romualdez.
Meron daw po kayong courtesy yung dalawang kapulungan. So, hindi pwedeng pilitin. Parliamentary courtesy. Ano yung sa Tagalog yung parliamentary courtesy? Paggagalangan sa dalawang kapulungan. Okay, palagay mo. Nilimas ang kabambayan ng bansang ito, Jen. Nelson. Ano, gagamitin mo yung paggagalangan sa dalawang kapulungan? Ha, gagamitin mo yon? Ikaw na nga tinuro eh. Ang pinag-uusapan natin, mahigit na 1 trilyong piso ang ninakaw, ang nilimas sa kaban ng bayan. Pagkatapos sasabihin mo, meron tayong interparliamentary courtesy. Siya lamang kanya ang makapagpapasya kung darating siya o hindi. Kung ako ang chairman, hindi ganon ang aking pasya. Kung kinakailangan isabi na kita. Anong parliamentary courtesy yung pinag-uusapan? Kaban ng bayan ang pinag-uusapan. Makakalabag ba ako? Mas mahalaga ba yung interparliamentary courtesy sa sinasabi ng saligang batas? Basahin ninyo ang saligang batas. Opo. Yung statement of principles nakalagay dyan. Na kailangan lahat ng mga opisyalis ng gobyerno ay hindi dapat nai-involve sa corruption. Yun ang mas mataas na uri na parametrong dapat natin gamitin. O yan po ang pahayag ni Senator Marcoleta. Talagang binabanggit niya na ang unang ng bastos ay ito pong si Senator Lacson. Siguro napanood niya naman na imbis na yung dalawang babae na testigo ay yun ho siya pong sumasagot. At pangalawa ay meron daw sinumpaang salaysay itong dalawa. Pero hindi ho sila binigyan ng kopya. Dapat ho ganun di ba? Pag may sworn statement, para makapagtanong po lahat yung mga senador. Yun ho. Talagang lumilitaw. Parang kasi nung una ho yan, bago magsimula, itong Senate Blue Ribbon Committee, parang pa-interview si Senator Lacson na meron siyang testigo na magpapatunay na kung saan ay magdidiin daw po sa ugnayan nila Carly Diskaya at dating Speaker Martin Romualdez sa pagbili ng isang property sa exclusive subdivision dyan po sa Makati City. Yun parang yung mga tao, may mukhang may pasasabugin. Si Lacson sa Blue Ribbon Committee. Nung nag-hearing na, wala naman ho. At wala naman pala alam yung mga ipinresinta na testigo at siya ho ang nagsabi. Kung tinanong kasi kung sino may-ari, si Senator Lacson ang sumagot. At bukod pa, 'di ba, may opening statement itong si Senator Lacson. Ang binabanggit niya na lahat kung ano ang mga makukuhang ebidensya at kung sino ang ituturo ng ebidensya, wala raw pong sisinuhin. Dito nga ho sa nasabing ebidensya ay lahat po ang tumutumbok dito ho kay dating Speaker Romualdez. Kaya nga, yun ho, sabi ho ni Senator Marcoleta, bakit parang ina-absuelto ito pong si Romualdez? At kung siya ho, kasi meron nang may binabanggit itong si Senator Lacson na baka magpadala raw po ng imbitasyon dito po kay Romualdez at ito ay idadaan sa House Speaker kay Speaker Faustino D. At ito'y bilang pagkilala raw sa interparliamentary courtesy na tinatawag. Pero sa sabi ho ni Senator Marcoleta, naku, wala na yung wag na natin intindihin yung interparliamentary courtesy na sa wikang Pilipino, parang pagrespeto o paggalang ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa isa't isa. Sabi ho ng Senator Marcoleta, issue rito, nilimas po yung kaban ng bayan mahigit sa 1 trilyong piso ang nawalang pondo. So, paano po re-respetuhin? Ito ho mga kababayan. Kaya sabi ho ni Senator Marcoleta, kung siya po ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, walang ganyang parliamentary courtesy. Ninakawan mo yung taong bayan, talagang ipapasabina niya. Ito hong si dating Speaker Romualdez at talagang pahaharapin dyan po sa Senado. Yun po sabi ni Marcoleta. So, sabagay, totoo, kasi ang issue rito mga kababayan, yung accountability, yung pananagutan ng isang opisyal
Kasi halos lahat po ng mga ng mga nagtungo o sa Senado at nagsilbing resource person o ibang testigo, tumutumbok ko rito kay dating Speaker Romualdez. O yun ho mga kababayan, dapat ho talaga na talagang ipatawag na ho siya at sagutin. At para makapagtanong ho yung mga senador, talagang ito, si Senator Marcoleta, maganda ho ito na talagang maraming po siya itatanong. Kasi kung talagang inosente, ito pong si dating Speaker Romualdez, masasagot niya po yung lahat ng mga tanong ng mga senador at siguro malilinis na rin po yung kanyang pangalan. Di po ba? So, yun ho maganda. At siguro maliliwanagan din itong issue na ang nagbanggit ho nito ay itong si Senator Lacson, yung sa bilihan di umano ng property dyan po sa Forbes Park na lumilitaw na ang bagong may-ari ay ito hong yung Golden Peasant Holdings Corporation kung saan yung pangunahing stockholder ay si Jose Raulito Paras, isang individual na may kaugnayan sa ilang kumpanyang konektado umano kay dating Speaker Romualdez at kabrad niya ata raw ito sa Upsilon. So yun ho, sa fraternity. So yun po. Kaya nga marami ho nagsasabi, dapat ho talagang ipatawag na ho. Wag ho imbitahan, obligahin na ipatawag na po itong si dating Speaker Romualdez para magkaroon po ng linaw. At yun nga ho, kaya marami ho mga nagsasabi, ito hong tulad ho itong si dating COA at Comelec Commissioner Rowena Guanzon, ang sabi niya, bibilib lang kami sa iyo, Senator Ping Lacson, kung ipapaharap mo sa Senado, ito hong si dating Speaker Romualdez. Yun ho. Kasi kung ano-ano mga pinag-uusapan dyan sa Senado, wala yan. Yun po. So, kayo ho, dapat ho bang dumalo, dapat itong si pasiputin, mandatory. Kaya nga sabi nga ni Commissioner Attorney Rowena Bing Guanzon, yun ho, sige, bibilib kami. Bibilib kami rito kay Senator Ping kung ipatatawag si Romualdez dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee. Yun talagang i-require ho Tapos under pain of contempt. Kung sakasakali talagang pag nagkaroon po ng at hindi po nakasagot, ipapakontempt at maipakulong dyan po sa Senado. Yun po. Kasi maliwanag ko talaga na lumalabas po sa napakaraming mga testimonya at dokumento na ang mga galaw dyan po sa House of Representatives, lalo na po sa aspeto ho ng budget at appropriations, ay hindi basta-basta nangyayari na walang basbas sa pinakamataas na leader ng House of Representatives. So, yun po mga kabayan. Well, so kayo ho, ano masasabi nyo ho rito? Dito po sa ating issue na pinag-uusapan at yun nga ho, binelta ho, ibinalik ni Senator Marcoleta kay Senator Lacson na kasi di ba nung naglabas po ng minority report si Senator Marcoleta at Senator Amy Marcos, ang sabi ho, pambabastos daw, sabi ni Lacson, pambabastos daw po ito sa Senate Blue Ribbon Committee at hindi na raw po hinantay yung report yung committee report ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero ang intention ho rito kasi ni Senator Marcoleta at Senator Amy Marcos ay para, yun ang obserbasyon ng minorya. Di po ba? Yun ang obserbasyon, hindi ito para sa kung ano man na dapat yun ang sundin ng Senate Blue Ribbon Committee, kundi para siguro iparamdam baka nalilis kayo ng direksyon at kasi sabi nyo talagang huhubaran nyo yung maskara ng mga taong nasa likod nitong anomalya sa flood control. Pero parang, di ba, ang dami ho mga issue na isa-isahin lang ho natin, mga kababayan. Talagang, minsan, si Senator Lacson, walang galang na po. Magaling ho ito sa yung pasiklab. Bago mag-start yung di ba, yun sa hearing na yan. Yung una, kung nyo po matatandaan, naglabas ho siya ng statement na, meron daw isang
babaeng kontraktor na nagpunta sa Senado at may pinuntahang opisina ng isang senador. Oh, so lahat to. Sino kaya yon mga sa CCTV? Yung pala, no? Na kung saan parang ang tinuturo nga kagad, nako, may nag-deliver ng pera sa opisina ni Senator Jinggoy Estrada at iba pang mga senador na napaghinalaan, mga kababayan. Pero nung nag-hearing na po, yung pala, yung babaeng contractor ay nagpunta sa opisina ni Senator Erwin Tulfo dahil sa may ipapakumpuni siya sa kanyang opisina. Ngayon sa may balkonahe, may leak ata, mga ganon. So, biruin mo, andun na yung CCTV, tapos pinaano pa, hindi agad sinabi. Yung parang pinatikim pa nag-blind item pa ho, mga kababayan, di po ba? So, ang dami ho ng mga nangyari. Yun. Tapos, dito lang ho, yung pinakahuli, wag na tayo sa mga nakaraan pa, no? Kasi marami rin siya na nag-resign, tapos bumalik din na chairman ng Senate Doribong Committee. Ito na lang yung pinakahuli. Na ang sinabi ay, nako, itong si dating PNP chief, Nicolas Torre, nagtangkang kunin yung kustodiya at yung bigyan ng proteksyon itong si dating DPWH Secretary Bernardo. Tapos nung nag-hearing, wala naman ho, hindi naman napag-usapan. Di po ba? Tapos, bukod doon dyan, yung binabanggit ho, no, na yun nga ho, yung sa may-ari, kung sino yung tunay nagmamay-ari, dyan po sa Forbes, na di umano'y parang ginawang front lang ni Speaker Romualdez, ito pong si Curly Discaya, tapos wala hindi na-establish. So, yun naman ho, talagang magulo ho, mga kababayan. So, kaya hindi mo masisi yung grupo po ng minorya sa Senado na maglabas po sila ng kanilang versyon. Ito, sa tagal ko na rin nagko-cover, kadalasan mga ganyan, may SONA ang Pangulo, tapos yung minorya sa Senado, naglalabas ho yan ng parang SONA rin, sariling SONA. Parang turno in kontra, basta mga ganun ho, na kung saan ay kokontrahin nila yung naging pahayag ng Pangulo. So, may mga ganun ho, talagang normal ho ito at bahagi ng demokrasyang umiiral dito po sa ating bansa. So, yun lang po masasabi ko, mga kababayan. Kayo ho, masasabi nyo dito ho sa pinag-uusapan natin. Sabi ho ni Senator Marcoleta, si Senator Lacson ang unang nambastos sa kanya nang hindi niya pagsalitain yung dalawang testigo, yung dalawang babae na nakatakip yung muka. At, di ba, na kung saan, siya ho ang lahat ng umako ng sagot. Pati nga yung pag-aalis ng yung regional director ng DPWH, pinatanggal ho yung, di ba, yung takip sa mukha, yung dalawa, ayaw. Di ba? Yung iniharap daw ni Senator Marcoleta, yung si Orly Gutesa, hindi niya naman pinagtakip yung mukha di po ba? So, yun po binabanggit. Kayo ho, sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating pinag-uusapan. At sa mga bago lang po, subscribe na po kayo at sa mga Facebook account, paki-follow po yung aking account, Eli Saludar. Okay, maraming salamat. At muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.